Good day everyone. My name is Ariel Abilia, your certified from D, and now I teach you how to propagate the most effective propagation for cutting plants like croton. So, napakarami niyang sanga ka from D. Siyempre, yung katulad nung dati na pinakita ko sa inyo, kung paano mag-propagate, how to propagate cutting plants na hindi siya ang tawag na lalaglag yung mga dahon na hindi siya natutuyo. So, ipapakita ko sa inyo ka-from D. But of course, before anything else, I would like to invite you to subscribe on my YouTube channel para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Ayun, tag-list tayo ka-from D kasi parang nag-aral lang tayo. Ayun nga ka-from D, gusto kong ipakita sa inyo kung paano siya maging effective na propagation katulad nung ginawa ko dati na pinakita ko sa inyo. So ngayon, at syempre, ayun dapat, meron tayong gagawin dito sa plants para hindi siya matuyo. Habang nagantay tayo na magkaroon siya ng ugat, so dapat meron tayong gagawin. Then, ayun. Simulan na natin para matapos na. Ayan. So, ito nga po mga ka-from D, dapat alisan natin ang balat yung unan dito sa pinakapuno niya para makapag-absorb siya ng mga tubig. So, yung usual na ginagamit ng mga nagpupropa ng mga cutting plants. Tatanggalin natin yung balat niya dyan. So, ay nga from D, natanggalan na natin. So, nakikita nyo napakaraming sanga. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ang dami. So, dapat, ang gagawin natin dito sa mga sanga, ay ganun din yung gagawin natin dito sa pinakapuno niya, na tanggalin din natin yung balat niya. Although, napakarami dito, masyado siyang marami, pero I try kasi ganun yung ginawa ko dati sa pagprupa ko. 4 yung sanga nun, malalaki talaga sanga nun. Hindi katulad dito na sobrang liliit. Pero, yun din ang gagawin ko dito. Itatry natin kung ganun din yung mangyayari doon. Rin kasi ang ka-from D, nagdadagdag na parusa doon sa pabigat ba sa kanyang ibang mga sanga, kaya ganon. So, ang haba ng nito, pag maraming sanga talaga ka-from D, marami kang gagawin na ganito. So, matagal. Kaya, tiyaga lang. So, ayun po ka-from D, masyadong mahaba yung processing nito. Kung marami talagang sanga, matagal talaga. So, ayun na tanggalan ko ng mga mga balat-balat sa niya, sa mga pagitan ng sanga, saka yung pinakapuno niya. Siyempre, ganun din ulit ginawa ko dito sa medyo mataas na ng yung major na sanga niya. So, ayan, kapag itinanim natin sa lupa, dapat nasa ito, ganun, kung saan umabot yung mga na yun, doon din natin hanggang yung, halimbawa ito, masyado ng mataas to, pag mababa yung paso, so kailangan itataas natin yung lupa para maabot yung pinaka na to, para mabalot siya ng lupa. So ganito lang ka-from D, ayun, ipapakita ko na sa inyo. So,
So, ayan po mga ka-PROMD, medyo napakahaba ng process, no? So, ayun, pag nilagay na natin dito, so, ayan, makapal yung dahon niya, nakikita nyo, walang kabawas-bawas. Although yung mga nandito na dahon, nilinis ko kasi para maputulan ko ng, tanggalan ko ng balat. So, ang ginawa ko ganon. So, pag tinanim natin siya, dapat yung lahat na sanga na tinanggalan ko ng balat ay malulubog sa lupa. Ayan. So, lubog na siya. Kailangan yung mga sanga na anuhan ng natanggalan ko ng balat ay anuhan ng lupa. Malagyan siya ng lupa. So, ayan, dadagdagan natin. Naku, may mga langgam pa itong. So, ayan po mga ka-PROMD, na tabunan ko na siya ng lupa, pati yung mga sanga na tinanggalan ko ng balat, ay ayong kasama na. So, ayan. At syempre, kailangan diligan siya. Kasi, pag hindi mo diniligan, matutuyo talaga siya. But, after mo madiligan, kailangan ilagay mo siya doon sa, sa isang lugar na hindi na iinitan o na hindi natatamaan ng araw. So, ayun. So, obserbahan ko siya ka-PROMD hanggang sa maging successful siya para maipakita ko sa inyo kung tama ba talaga yung sinasabi ko na ginawa kong propagation na hindi na nalalanta yung mga dahon. So, ayun, isisilong ko ito sa isang lugar na hindi na iinitan. So, ganoon naman talaga pag propagation, pag nagpropa ka, talagang dapat nilalagay sa mga lugar na malamig. But, yung mga crouton kasi, hindi naman siya sensitive, mas gusto niya mainit. Siyempre, gusto natin na masigurado na hindi siya malanta, di ba? So, ilagay natin sa mas safe. At siyempre, kapag propa talagang nilalanta siya, kahit anong gawin mo, nilalanta siya. Pero itong propagation na ito ay hindi po siya nilalanta. So, ayun, pinakita ko na sa inyo kung paano ko pinupropa yung halaman na hindi nilalanta. So, ayun. Same din ang gagawin ko dito ka-PROMD sa crouton na ito, isang variety ng crouton na maganda yung dahon nito kasi parang kuti-kutiko at parang ganon, parang barina yung dahon niya pero maganda siyang tingnan. Kaya lang ito kapag hindi na initan, talagang pure na lang ito, pure na kulay green. Kaya dapat mas maganda na initan. Ayan, ipupropa ko rin siya. I-check na natin ka-PROMD yung pinupagate ko nung May 11, Sunday, bago mag-election. So, ito ngayon, nandito sila. At pansin na pansin ko agad yung pagkaiba nung hindi ko hiniwaan yung bark niya. Kasi nalanta kaagad. Samantalang ito yung maraming sanga ka-PROMD na bawat sanga, pinapakita ko sa inyo nung ginagawa ko ka-PROMD. Ito yung
finished product noon. So 10 days na ka-from day, hindi siya nalalanta. Mainit ngayon at paminsan-minsan umuulan, pero siyempre nananaig yung init ng panahon. Pero ito ka-from day, kitang-kita na hindi man lang siya nalanta. Compare dito ka-from day sa sabay ko lang silang itinanim. Yung ito marami rin itong sanga, ilang sanga nito. So ayun nang lalambot nga. Hindi ko siya tinanggalan or hindi ko siya inanuhan ng tinanggal ko yung, hiniwaan ko yung balat niya dyan sa gitna. Pero yung mga sanga niya, hindi ko tinanggalan ng mga balat-balat, yung katulad ng ginawa ko sa isa. So ayun, itutusok ko ulit, wala pa naman siyang ugat. Same din siguro din dito sa isa, wala pa siyang ugat dito sa isa. Ito yung so ayan ka-from day, wala rin siyang ugat pero hindi siya nalalanta. Yung mga sanga-sanga niya ka-from day, meron na siyang maliliit na parang mga buhok-buhok na ugat. Mas madaling mabuhay yung tinatanggalan ng balat compare dun sa hindi tinanggalan. So ayan, itutusok ko ulit, sayang ba na yung mga niya, nagalaw yung mga niya, balat niya, sayang. Pero ayan ka-from day, yung product nung inano ko 10 days ago, hindi siya talaga nalalanta compare dito. But magaling din yung yung ginawa ko dito. Kaya lang hindi katulad dito sa isa na talagang kita mo naman sariwang-sariwa, matigas yung mga dahon niya. Din ito, lanta talaga siya. At siyempre karamihan sa crouton ka-from day, kapag prino pa yun or yung anong tawag doon, yung cutting crouton, kapag itinanim mo yun sa lupa, 3 to 4 days, na yan, na yung mga dahon niya, talagang nalalaglag na yung mga dahon niya. 3 to 4 days, halos wala ng dahon niya. Saka makikita mo, tuyo na yung mga niya. Pero nabubuhay pa rin yun. Unlike dito sa ginawa ko na very effective yung, yung pagkakaano ko dito, propa. But, yung ugat nito parang gabuhok pa lang. Ito wala pang ugat. Din ito, same din ito sa ginawa ko na tinanggal ko rin yung mga nito. Hiniwa ko rin yung mga bunutin natin. Ayan. Wala din siyang ugat ka-from day, but hindi rin siya nalalanta. Ayan bawat sanga may hiwa yung ka-from day, pero ay nakita nyo hindi nalalanta. Ayan. Compare dito sa isa na hindi ko hiniwaan yung mga sanga, ayun nalanta. Dito naman ka-from day yung isa, hindi ko na bubunutin kasi sayang, baka mamaya may roots na. Ito talagang to yung dahon nito, ganyan talaga siya nung pinutol ko siya, talagang pag hindi siya nalanta. Matigas na matigas nga yung niya, mga dahon niya. Katulad din nung pinakita ko sa inyo kanina na isang crouton na talagang matibay. Ito ganun din. Hindi rin nalalaglag yung mga dahon niya. Pari-pareho sila 10 days. Ginawa ko siya nung May 11 kasi kinabukasan May 12 ba yung butahan, Monday. So ayun, so anong araw na ngayon? Wednesday. So almost 10 days. So ayan. Ganun lang ka-from day yung pagpropa mga cutting plants. Talagang dapat anuhin mo yung mga bawat sanga niya. Pag maraming sanga, alisin mo yung katulad nung ginawa ko sa ang pinapakita ko sa video kanina. So ganun lang gagawin yung ka-from day para hindi malanta. So siyempre pag hindi nalanta, diretsong buhay na yon. So ito naman mabubuhay din ito, kaya lang makikita mo yung niya, yung para bang mamamatay. Pero ito fresh na fresh pa rin kahit na wala pang ugat or parang gabok pa lang yung ugat, pero talagang napakaganda pa rin ng niya. Walang nalalagas na dahon. Bawat is dyan, walang nalagas na dahon. But regularly ka-from day, kapag nag-cut ka ng plants na itinanim mo or tinusok mo sa lupa, mga 3 to 4 days, yung dahon niya talagang nalalaglag na. So, ayan. Yun ang experience ko sa propagation na yun. So, ayun po mga ka-from day, marami pong salamat sa inyong panunood. Naway natuto kayo na yung ginawa ko sa pagpupropa, pwede natin gawin yung kahit sa anong halaman. Asim lang din naman yung mga halaman, kaya pwede natin gawin yung kahit sa anong klaseng halaman. But, syempre, natin, kapag
prino pa natin yung cutting plants. Huwag natin painitan. Siyempre, diligan din natin para makatulong din sa kanila na mabuhay. So, ayan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Maraming pong salamat sa inyong panunood.